Sa libro na to, ang panitikan ng kwadro 2 ay mga alamat. Ang mga alamat ay pinapaliwanag kung saan galing ang isang pangalan o lugar o bundok o bakit ganun ang isang prutas. Ang mga alamat na binasa ko ay ang alamat ng waring-waring, alamat ng butiki, alamat ni Tungkong Langit, ang alamat ng bundok Pinatubo, ang alamat ng Bulkang Mayon. At binasa ko din itong mga alamat na to. Ang alamat ng mangga at alamat ng guaybano. Itong dalawang alamat na to ay mga modernong alamat dahil ang sulat nito ay buhay pa at mayroon mga aspeto dito na moderno. Nag-aral din ako ng tagpuan. Ang kalagayan sosyal ay kung ang panunahing karakteryo ay kung siya hari, edi mataas ang kanyang kalagayan sosyal. Kung alipin naman siya, edi mababa ang kanyang kalagayan sosyal. Meron din kalagayan na pisikal. Ito ay tumatalakay sa detalye ng lokasyon kung saan naganap ang kwento. Ang mga alamat na Pinoy, of course, nasa Pinas ang lugar. So, pwede mainit o umuulan. Meron din kalagayan na historical na tumutukoy sa panahon kung kailan naganap ang kwento. Ang mga alamat naman, lahat sila ay nag-uumpisa na nung unang panahon. Ngayon naman, ako'y naggawa ng isang plot diagram tungkol sa alamat na to. Alamat ng mangga. Nandito ang mga karakteryo, ang ama ng pamilya, ang kanyang mga tatlong anak na lalaki, si Porfirio, si Pancracio, at si Jose. Itong alamat na to ay naganap sa Pinas. Ang exposition, ang simula ng storya ay mayroon isang ubod na yaman ng pamilya at namatay ang ina ng pamilya na yon. Sa saglit na kasiglahan o pagtaas na aksyon ay dahil sa lungkot, naglasing ang ama at hindi tiningnan ang kanilang kabuhayan. Hinati-hati ng mga magkapatid ang lupain at gamit sa kinala. Si Jose naman ay inalaga ng ang kanilang ama na nagkasakit. Ang kasukdulan ay naghingi ng tawad ang ama kay Jose at nagbigay siya ng hugis puso na buto na hugis puso bago siya namatay. Tinanim at inalaga ni Jose ang buto hanggang maging puno yung buto. Sa kakalasan o pababang aksyon naman sa storya na ito, pinagbili niya ang mga prutas galing sa puno para sa maraming pera. Naggawa si Jose na taniman ng mangga habang ang kanyang magkapatid ay nagwaldas at naubos ang kanilang kabuhayan. Sa wakas naman ay nabili ni Jose ang mga lumang lupain at bahay ng kanyang pamilya. Ininbita din niya ang kanyang mga magkapatid na namumuhay kasama niya. Nandito naman ang suliranin, ang mga problema sa storya. Kung mag-iiba ba ang ugali ng ama. Nag-iba nga ang kanyang ugali pero bago lang siya mamatay. Nag-iba ang kanyang ugali dahil siya ay naghingi ng tawad kay Jose. Ang asapang suliranin naman ay iaalaga ba ni Jose ang buto? Inalaga nga niya at naging mayaman siya. Ang mahalagang aral dito ay ang magiging buhay ng isang tao ay hindi dahil sa kinamulatang kagalayan. That sounds wrong. Pero sa pagsisikap at
na ayusin ang kanyang kalagayan.